Sa wakas nakuha ko na ang alok mula sa Shengshi Group. Kapag kumita na ako, pwede ko na isama si nanay para maginhawa. Hindi ako magpapakasal. Si Kiting Yuan ay isang walang kwentang bulag. Kung pilitin mo akong pakasalan siya ngayon, tatalon ako mula rito. Hindi pwede. Ang pamilya Qi ay isang nangungunang mayamang pamilya. Itinatag ang Shengshi Group, napakalaki ng impluensya. Ang kasunduang ito, ang pamilya Xu natin ay walang pagpipilian kundi sumunod. At saka ngayon ang negosyo ng pamilya ay hindi maganda. Ang proyektong ipinangako ng pamilya Qi ay makakapagligtas sa pamilya Xu. Sa puso mo ba ay ang pamilya Xu lang? Gusto ko siyang ipakasal para sa akin. Ako, Zihi Ako, ang amo na aawa sa hirap ng buhay mo. Espesyal na naghanap para sa iyo ng isang magandang pag-aasawa. Ngayon ikaw ang papalit kay Wiran. Pakasalan ng binata ng pamilya Qi. Mula ngayon, ikaw na ang binibini ng pamilya Qi. May walang katapusang kayamanan. amo, pero ngayon nakahanap na ako ng trabaho. Malapit ko nang isama si nanay. Ayaw kong magpakasal. Shazi, ang nanay mo ay aming isang piping kasambahay. Kung hindi dahil sa aming kabaitan, kayong ina at anak na walang asawa, baka hindi nyo alam kung saan kayo mamamatay. Ngayon, ang kasunduang ito, kailangan mong pumayag. Kung hindi, ang nanay mo wag mong asahan na aalis sa pamilya Xu. Pero, paano kung ang ibang tao malaman ito? Ang bagay na ito, dapat mong itago ng mabuti. Kung hindi, isipin mo ang nanay mo kung ano ang mangyayari sa kanya. Nanay, ngayong araw, ikakasal na ako. Huwag kang mag-alala, tiyak na aalagaan ko ang sarili ko. Miss Xu, sumakay na po kayo. Ate Zihi, huwag nating sayangin ang magandang oras. Miss, tuloy po kayo? Ang taong ito ang aking bagong asawa. Sabi nila, matindi ang kanyang paraan. Mabagsik ang ugali, malamang hindi madaling kasama. Ay, ingat. Ako, natatakot lang ako na mahulog ka. Ikaw si Kiting Yuan, diba? Ako nga. Para sa pera at kapangyarihan. Nagpakasal sa isang bulag na tulad ko. Masama loob mo, di ba? Kusang loob ko ito. Para sa pera, itinulak ang anak na babae sa impyerno. Sobrang ganid sa yaman. Kahit na ikaw ang nagpakasal, ang pamilya Xu ay hindi makakakuha ng pabor mula sa pamilya Qi. Ang itsura, talagang maganda. Sayang, bulag ang mga mata. Ang ugali, sobrang sama. Kaya pala si Xu Wiran, ayaw na ayaw magpakasal dito. Bahala na. Bulag lang naman. Hindi na ako mag-aalala. Kung sa hinaharap, siya. Ang kayamanang ito lahat ay magiging akin. Ang negosyong ito, kahit tingnan mo, sulit. Talagang babae na ganid sa yaman at luho. Ikaw si Wiran, di ba? Magandang araw po, Ginang. Anak, nagtiis ka. Ting Yuan, mula noong 2 taon ang nakalipas na aksidente sa sasakyan, nabulag ang 2 mata. Ang ugali ay naging medyo mapag-isa, ayaw lumapit sa tao. Tita, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Pero ayon sa doktor, maliit ang pag-asa na muling makakita. Dahil nagpakasal ka sa pamilya Qi. Ang pamilya Qi ay hindi ka pababayaan. Narito ang 5 milyon.
Kunin mo at gamitin. Kung hindi sapat sabihin mo kay nanay. Huwag kang mahiya. Paano naman ito? Ito ang pamana ng pamilya He. Mula ngayon ipapamana ko na sa iyo. Tita, ito ay napakamahal. Hindi ko ito matatanggap. Ibigay sa iyo na ito. Ngayong araw ay ang inyong araw ng kasal. Hindi na ako aabala. Sa hinaharap, ikaw na ang bahala. Itong ginangki. Sobrang bait. Asawa. Asawa. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, tiyak na gagawin ko. Aalagaan kita ng buong puso. Iniwan ko ng ekstrang damit mo sa may pintuan. Ikaw, kaya mo ba mag-isa? Wala kang pakialam. Na naman? Ang lamig. Kiting Yuan, okay ka lang ba? Huwag kang gumalaw. Madulas ang sahig. Hindi naman. Bulag sa isang mata. Hindi rin nag-eehersisyo. Paano niya napapanatili ang katawan? Parang male model ah. Sino ang nagpapasok sa iyo? Lumabas ka. Ikaw, nasaktan ka ba? Baka lumabas muna tayo. Ang daming tubig sa sahig. Wala kang pakialam. Ang kulit at peste mo talaga. Tulungan na kita. Bahagi ng tungkulin ng pag-aalaga sa asawa. Responsibilidad ko bilang asawa. Sorry. Masyadong madulas ang sahig. Ang likot mo, hindi ka ba makapag-ingat? Ano bang magagawa mo ng maayos? Kaya ko. Pangako, mag-iingat ako. Magpahinga ka muna ng maayos. Asawa. Nakatulog agad. Kahit medyo masungit ka, medyo mahirap alagaan. Pero mukhang mabuti ka naman. Ganito na lang tayo. Magkasamang mabuti, di ba? Aalagaan kita hanggang kamatayan. Kapalit ng gusto ko. Patas naman, di ba? Sayang. Talagang sayang. Nakakakita na ako. Malabong anino. Ilang araw na ang lumipas. Ang proyektong ipinangako sa pamilya Shu. Bakit walang kahit anong balita? Baka naman kay Xia Jiyi? May nasabi ba siyang mali? Mabilis talaga mag-isip ang batang iyan. Subukan niya lang magsalita ng walang pakundangan. Huwag mong kalimutan, ang nanay niya, nasa amin pa siya. Ang pamilya Qi ay nasa Timog Lungsod.
Ano ang kanilang katayuan kung sakaling mapansin niya na may mali? Ang pamilya Shu natin, paano natin kakayanin? Makipag-ugnayan ka na sa kanya ngayon. Dapat niyang kontrolin ang kanyang bibig. Naiintindihan ko. Pupunta na ako ngayon. Ah, ang binibini. Anong problema? Xia Ziyi. Sa pamilya Qi, wala naman silang napansin na mali, di ba? Binabalaan kita. Ang pagpapalit sa kasal na ganyan, kung magkaroon ng pagkakamali. Hindi kita palalampasin. Kung wala nang iba, ibaba ko na ang tawag. Sandali, sinabi ni Itay na itanong ko sa iyo na ang pamilya Qi ay nangako dati. Natutulungan ang pamilya Shu na makuha ang proyekto. Bakit hanggang ngayon, wala pa ring balita? Anong silbi ng pagtawag sa akin sa ganitong mga bagay? Almusal, handa na. Ilagay mo na lang dito. Tamang-tama ang temperatura. Kainin mo na habang mainit. Sabi ko, ilagay mo na lang dito. Wiran halika, tingnan mo. Kagabi, pumunta ako sa auction. Pumunta na naman ako sa auction. Ang kwintas na ito. Nang makita ko, naramdaman ko agad. Dapat ay sa iyo ito. At ang mga jade na ito, maganda ang kalidad. Kunin mo na. Nanay, napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Medyo huli na. Pupunta na ako sa opisina. Naku! Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ikaw ay manugang ng pamilya Qi. Ibinigay ko sa iyo. Tanggapin mo na lang. Hindi naman nagmamadali ang trabaho. Sandali lang. Talagang hindi ko pwedeng tanggapin. Nanay, hindi maganda ang malate sa trabaho. Mag-aayos lang ako saglit. Pagkatapos, pupunta na ako sa trabaho. Ang batang ito, Magtatrabaho pala siya? Hindi ba para sa pera ito? Kundi talagang inaalagaan niya ako ng tapat. Nanay, ano ba talaga ang nangyari kay Ting Yuan? Bakit ka nagmamadali? Para ipatawag ako? Baka naman si Ting Yuan ay may nangyari noong wala ako, kahit nakapalit lang akong ikinasal. Pero sa pakikisama, sa tingin ko siya ay, mabuti naman siya. Nanay, huwag kang magdalamhati. Nasaan si Ting Yuan? Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? wala na si Ting Yuan. Anong wala na? Wala na siya? Ngayon, bulag siya. Kahit saan ay panganib. Siya ba ay, na aksidente? Nanay, sabihin mo sa akin. Hindi. Makinig ka, anak. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat siyang iwan at pumasok sa trabaho. Kung hindi, hindi siya maaksidente. Hindi ko siya naalagaan ng maayos. Nanay, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ako na ang tunay mong anak na babae. Tayong dalawa ay magiging maayos ang buhay. Weiren, huwag kang magdalamhati. Si Ting Yuan ay, Sino ang nagsabing na aksidente ako? Ikaw? Ang iyong mga mata. Hindi tama. Ikaw, buhay ka pa. Hindi lang ako buhay. Ang aking mga mata ay gumaling na. ay naku. Ikaw naman, anak. Hindi mo man lang ako hinayaang matapos. Ako kanina, gusto lang kitang pauwiin. Tayo bilang isang pamilya ay magdiwang ng maayos. Eh ikaw nanay, bakit labis kang nalulungkot? Kanina, nalulungkot ako. Dahil nag-aayos ako ng mga lumang bagay. Natagpuan ko ang mga larawan ni Ting Yuan noong bata pa siya. Ay naku! Siya ay nakakakita na ang magandang araw pagkatapos noon ay matatapos na. Anong nangyari sa iyo? Gusto mo bang uminom ng tubig? Tutulungan kita. Ayos lang, hindi na. Ako na lang. Ngayon ay nakakakita na ako. Panahon na upang gampanan ang tungkulin bilang asawa. Halika, punasan mo ito. Hindi na. Hindi ito nararapat.
Hindi nararapat? Noong nasa banyo tayo, hindi ka naman ganyan kakilala. Ikaw, anong sinasabi mo? Bakit namumula ang mukha mo? Nakikita ko kayong ganito. Masaya, si nanay. Wiran ikaw talaga ang swerte ng pamilya natin. Tingnan mo, pagdating mo gumaling ang mga mata ni Ting Yuan. Wiran, huwag kang kumain lang. Ang mga seafood na ito ay galing Australia, kaka-air freight lang. Napakasariwa. Ting Yuan, kumuha ka ng pagkain para kay Wiran. Napakabuti ni Wiran sa iyo. Dapat ay mabuti ka rin sa kanya. Hindi pwede. Kamakailan lang siya gumaling. Ako na, Dapat niyang gawin iyon. Mahal ni nanay ang ating Wiran. Matalino at maalalahanin. Sa susunod nakakakita na si Ting Yuan. Hayaan mo siyang gawin ang lahat. Kumpara dati na inalagaan mo ako ng mabuti, maliit na bagay lang ito. Halika. Shy, tumutukoy sa akin? Ang mga susunod na araw paano na kaya? Papakainin kita. Nanay, tapos na akong kumain. Uuwi na ako. Ting Yuan. Noong bulag ka pa, si Wiran ay lagi kang inaalagaan araw at gabi. Ang pag-aalaga na ito ay bihira. Simula ngayon, dapat mong pahalagahan siya. Inaalagaan ako araw at gabi? Malamang siya ay naghihintay na. Mamatay ako ng maaga para makuha ang yaman ng pamilya Ki. Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Wiran ay hindi naman ganoong uri na naghahangad ng kayamanan. Tapos na kumain. Kunin mo ang bag ni Wiran at ibigay sa kanya. Samahan mo siya ng maayos. Siya ay nagtatrabaho sa ating Shengshi Group. Nakakatuwa. Mukhang marami siyang bagay na itinatago sa pamilya Ki. Ikaw ngayong gabi, hindi mo ako kailangan alagaan, kaya matutulog na ako sa guest room. Bagong kasal pa lang, gusto mo na agad magkahiwalay ng silid? Dati, ikaw talaga ang ayaw mong lumapit ako sa iyo. Nagbago na ako ng isip ngayon. Sa tingin ko, interesante ka. Bigla kong ayaw kang paalisin. Ikaw kailan ka pa nakabawi? At nakikinig ka ba sa usapan ko? Kanina, diretso akong nagpalit ng pantulog sa harap niya. Hindi ba niya ako nakita? Dati akong bulag. Hindi naman ako bingi. Akala mo ba, kapag bumulong ka sa akin, hindi ko maririnig? Bawat salita na sinabi mo, narinig ko ng malinaw. Ako, wala naman akong sinabi. Wala talaga. Huwag kang gagawa ng kung ano. Marunong akong mag-self-defense. Ikaw ang aking asawang pinakasalan ko ng wasto. Bakit hindi ko kayang hawakan? O bukod sa paghihintay mong mamatay ako, ano pang ibang sikreto mo? Ako, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Inaantok na ako. Matutulog na ako. Siya. Hindi ba niya malalaman? Bahala na. Isang hakbang sa bawat pagkakataon. Hanapin si Wiran. Nagtatrabaho siya. Talagang hindi ko inaasahan ang manugang kong ito. Isa pala siyang dalubhasa sa teknolohiya. Ang mga design sa kanyang computer. Mas maganda pa kaysa sa profesional na designer. Talagang maganda. Salamat, nanay.
Walang anumang. Pasensya na, akala ko si nanay. Bigla kong naisip, mayroon pa akong dapat gawin. Aayusin ko muna. Kalihim Chen, siyasatin mo, para sa akin, ang isang tao na nagngangalang Xia Ziyi. Gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Opo, Presidente. Ginoo, yung impormasyon na hinihingi ninyo, na-check na lahat. Yung dating ikinasal sa inyo, ay hindi si Miss Xu Weiran, kundi si Xia Ziyi, anak siya ng katulong ng pamilya Xu. Xia Ji. Yung dokumento ng kumpanya dati. Business plan na pinuri ng marami. Siya ang sumulat nyon. Opo, siya nga iyon. Naglagay ang pamilya Xu ng taong tulad niya sa tabi ko. Marahil, hindi lang ito simpleng pagpapalit ng ikakasal. Baka, gusto niyang malaman ang mga lihim ng kalakalan. Weiran Ah. Ito ang bagong cruise ship at ilang set ng mamahaling alahas na dokumento ng pagmamayari. Pumili ka ng gusto mo at itago. Kung hindi mo gusto, bibigyan kita ng iba. Nanay, hindi ko naman kailangan ng mga ito. Talagang hindi na kailangan. Ang mga ito ay regalo para sa iyo at isa ring investment. Kung hindi ka pipili, ililipat ni nanay ang pagmamayari diretso sa pangalan mo. Wag. Ako. Sige, magsimula tayo sa cruise ship na ito. Ayun naman pala. Halika, pirmahan mo muna ito. Ikaw? Anong ginagawa mo? Sumunod ka sa akin. Hindi pa ako. Aray, nasaktan mo ako. Xia Ziyi. Bakit? Ako. May gagawin pa ako. Lalabas muna ako. Gusto mo pa bang magpanggap? Hindi ka talaga si Xu Weiran. Ako. Masaya ka bang lokohin ako? Nakipagsabuatan ka sa pamilya Xu para magplano. Itinuturing mo akong isang piyesa na maaaring mong paglaruan. Hindi ganoon. Ang saya-saya ng pamilya Xu ninyo? Nagpadala kayo ng kapalit. Susunod na hakbang. Hindi ba dapat nakawin ang mga trade secrets? Unti-unting sakupin ang pamilya Qi. Hindi ko kailanman naisip iyon. Ang nanay ko ay katulong sa pamilya Xu. Kakagraduate ko lang. Wala akong kakayahang lumaban. Sila ang nagpilit sa akin na magpakasal bilang kapalit. Bago ako ikasal dito, hindi ko talaga alam ang sitwasyon mo. At pagkatapos mong malaman, hindi ba dapat mas maaga? Hinihiling mong mamatay akong bulag? At pagkatapos ay unti-unti, mamana ang ari-arian ng pamilya Qi. Kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala. Kung ganoon, diborsyo na tayo. Diborsyo? Hindi ko ito papayagan. Ano ba talaga ang nangyari? Ikaw ba ang magsasabi? O, ako na ang magpapaliwanag kay inay? Xia Ziyi. Xia Ziyi. Pasensya na. Ako. Hindi siya si Xu Weiran. Ang pamilya Xu ang nagpadala ng kapalit. Ginawa nila ang pamilya Qi na katatawanan. Pasensya na. Tita Kim, makikipagdiborsyo ako. Yung card na ibinigay mo sa akin, hindi ko ginamit kahit piso. Yung mga pamana at regalo, isa sa uli ko lahat. Sa mga araw na ito, nakaabala ako. Talagang pasensya na. Nandaya ka ng pera at ngayon, gusto mo na lang diborsyo at umalis? Hindi ganoon kadali. Alam ko, ang bagay na ito talaga namang kasalanan ko. Pagkatapos ng diborsyo, babawi ako. Hindi ko kayo papayagang magdiborsyo. Tita, Z, kung ikaw man ay isang binibini ng pamilya Xu, wala akong pakialam sa mga araw na ito. Kung paano mo tinrato si Ting Yuan, alam ni inay sa puso niya. Naku, ikaw na ang manugang kong hinahanap. Huwag kang mag-alala kay Ting Yuan. Itong batang ito, mula pagkabata, sanay na siyang sinusunod. Sa unang pagkakataon ay naloko siya.
Nagtatampo lang siya. Huwag mo siyang alalahanin ah. Mamaya na ako sa trabaho. Pupunta na ako sa opisina. Anong dali-dali? Ihatid ka ni Ting Yuan. Ayoko. Okay lang, tita. Kaya ko namang pumunta mag-isa. Aalis ako. Tapos hahanap ako ng tamang oras para ipaliwanag kay nanay. Hindi ako makikipaghiwalay. Ngayon maghihiwalay. Tiyak na magwawala si nanay. Hindi kaya ng katawan niya. Alam ko na. Talaga bang ayaw niyang makipaghiwalay? Hindi ba may trabaho ka pa? Sumunod ka na. Oh. Mauna ka muna. Hindi pwedeng maantala ang oras ng CEO. Si, Oy. Akala ko kung sino ka, Xia Ji. Bakit wala ka sa bahay at inaalagaan ang bulag mong asawa? Anong ginagawa mo rito? Xuveiran, Weiran, sino ito? Sa circle ng mga sosyalera, mukhang hindi ko pa nakita ang taong ito. Xuveiran. Weiran, ito si Nye. Sa mundo ng mga sosyal, wala yata akong nakitang ganyang tao. Sosyal? Hindi nga eh. Siya, ang pangalan ay Xia Ji. Anak siya ng aming kasambahay. Yung, ang babaeng pumalit sa iyo para pakasalan ng pamilya Ki. Nabalitaan ko na ang binatang Ki ay bulag. Oo, siya nga. Kung hindi ko binigyan ng pagkakataon siya sa buong buhay niya, maging anak ng kasambahay. Ang gandang babae, kailangang mag-alaga ng isang bulag. Kawawa naman. Bulag. Magrespeto naman kayo sa pagsasalita. Respeto? May mali ba sa sinabi ko? Ilang araw ka palang Mrs. Key, na sa pangalan lang, nakalimutan mo na kung sino ka. Kung wala ako, pareho ka ng iyong pipi na nanay. Sa buong buhay, magiging mahirap na utusan. Huwag kang masyadong sobra. May mas sobra pa ako. Alam mo ba kung sino si Kuya Yichen? Siya ang susunod na tagapamahala ng pamilya Jiang. Alam mo ba kung sino si Yichen? Siya ay mula sa pamilya Jiang ang susunod na pinuno. Ngayon, pumunta kami sa Shengxi Group para pag-usapan ang malaking partnership ikaw. Anak ng isang katulong. Akala mo ba na sa pag-aasawa sa mayaman, ay magbabago ka na? Kahit ang tawag ko, pinutol mo? Tinulak mo ako? Xuveiran, pinapayuhan kita na ngayon mas mabuting umalis ka na agad. Kung hindi, ikaw ang sasagot. Pinalis mo ako. Akala mo ba naging Mrs. Key ka lang sa loob ng ilang araw na mas mataas ka na? Ang bulag na pinakasalan mo ay isang walang silbing pabigat? Talaga? Huwag mong sabihin ng maaga. Hemp, magandang umaga. Pagkatapos ng aksidente 2 taon na ang nakalipas, lahat ng nangungunang doktor ay nagkonsulta. Ang pag-asa na makakita muli ay napakaliit. Kung walang himala na mangyayari, sa buong buhay niya, malamang ay mabubuhay siya sa kadiliman. Wait! Ang iyong kasuotan ay maganda naman. Hemp, Ang pamilya Key, mukhang hindi naman sila nagtipid sa iyo. Usapang seryoso. Ang partnership na ipinangako ng pamilya Key sa pamilya Shu? Bakit wala pang balita? Proyekto. Anong kinalaman ko dyan? Miss Shu. Ikinasal ako para sa iyo. Kung gusto mo akong gumawa ng extra, kailangan dagdag bayad. Pinalitan mo ang pagkatao ko. Kaya dapat para sa interes ng pamilya Shu. Iyan ang tungkulin mo. Huwag kalimutan. Nasa bahay ko pa ang nanay mo. Kung may pakialam ka, maging matalino ka. Binabanta mo ako. Dati pinilit mo akong magpakasal para sa iyo. Ngayon pinipilit mo akong muli, magnakaw ng mga lihim pang negosyo. Akala nyo ba talaga kapag may pera, ay pwedeng gawin ang kahit ano? Pwedeng yurakan ang dignidad ng iba? Kuya Yichen, tingnan mo kung gaano kababa ang tao. Ang kawawang pagpapahalaga sa sarili ay mas nakakatawa. karaniwan sa mga mababang uri, hindi nakakapagtaka. Miss Shu, isang huling payo. Ang inyong pakikipagtulungan sa Shengxi Group ay hindi magtatagumpay. Mas mabuti kung umalis ka na ngayon. Kung hindi, mamaya ay mapapahiya ka. Sino ka ba sa tingin mo? Mukhang ang leksyon na ibinigay ko sa iyo ay kulang pa. Tigil. Xuveiran.
Tama. Ako yun. Sino ka? Xia Ji. Baka naman ikaw, gamit ang pera ng pamilya Chi, nagpapaalaga ng lalaki sa labas. Nababaliw na si Shu Wiran? Siya, kahit si Kiting Yuan mismo hindi pa niya nakita. Nagsasalita ng kung ano-ano dito. Miss Xu, hindi mo siya kilala. Itong taong ito, mukhang medyo pamilyar. May kilala akong isang walang kinalaman na tao? Anong gagawin? Xia Ji. Ang galing mo na talaga. Napangasawa mo ang walang silbi na bulag. Ilang araw pa lang. Tapos sa likod niya, sa labas nagtataksil. Ganitong babae ka. Dati itinatapos tubig. Walang silbi na bulag. Ang panganay na ginoo ng pamilya Ki, edi siya. Isang baldado na walang kwenta. Binabalaan kita. Umalis ka na. Kuya Yichen, mamaya dadalhin niya ako para makilala isang mahalagang investor. Lumayo ka na. Xu Weiran, hindi mo pa siya nakita. Ang panganay na ginoo ng Qi. Anong gagawin ko para makita siya? Narinig ko hindi lang siya bulag sa mata, pati ugali niya ay mainitin at kakaiba. At pangit ang mukha. Ang mura ay umabot na sa harap ng mismong tao. Paano, Xia Ji? Matagal ka ng kasal doon. Baka naman, kahit ang kanyang mukha hindi mo pa nakita? Paano, Xia Ji? Matagal ka ng kasal. Baka hindi mo pa siya nakikita. Kung malalaman ni Shu Wiran na si Kiting Yuan ang nasa harap niya na itong gwapong lalaki, siguradong magsisisi siya. Pinapayuhan ko kayo, umalis na kayo ngayon. Pinalis mo ako. Alamin mo kung nasaan ka ito ang Shengxi Group. Hindi ito lugar para magulo ka. Ang nanay mo ay utusan. Sa iyong pagkatao ay may dugong mababa. Sino ang sinasabi mong mababa? Oo, ikay may magandang pinagmulan. Lumaki sa karangyaan. Hindi mo alam ang hirap namin. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na pwede mong basta-basta tapakan ang aming dignidad. Natuto ka ng sumagot? Talagang anak ng utusan? Walang pinag-aralan, sasabihin ko sa iyo. Ang kanang kamay ng presidente, si Secretary Chen darating na agad. Ang presidente ay hindi na madalas pumunta. Siya ang namumuno sa grupo. Isama mo na ang lalaking ito na hindi mo alam kung saan galing. Umalis kayo agad. Huwag duminhan ang paningin ni Secretary Chen. Pinapayuhan ko kayong mag-ingat sa inyong pananalita. Anong tingin mo sa sarili mo? Kayo ng nanay mo sa bahay namin. Ay mas masahol pa sa alaga kong hayop. Mag-ingat kayo sa inyong sinasabi. Ano ka ba? Kayo ng nanay mo, nasa bahay ko. Mas mababa pa kayo sa alaga ko. Karapat dapat ba kayong pansinin ko? Humingi ka ng tawad. Pakawalan mo ako. Huwag mo akong pilitin na ulitin pa. Humingi ka ng tawad sa kanya. Kuya Yichen, tingnan mo. Dinala ni Xia Ji ito. Isang lalaking hindi ko alam kung saan nanggaling. Naglakas loob na saktan ako. Bata, bitawan mo na agad. Kung hindi, gagawin kitang hindi na makakapagtrabaho sa Nancheng. Ikaw lang? Ako ang binata ng pamilyang Jiang. Ang tatay ko ang presidente ng Shengxi Group, ang nagtalaga ng chairman ng Chamber of Commerce. Isang tawag ko lang, mawawalan ka ng trabaho. Hindi ko na matingnan. Saan nakuha ni Shu Wiran ang clown na ito? Hindi niya kilala ang presidente mismo? Huling beses. Humingi ka ng tawad sa babae ko. Siya pala. Ganito ako ipinagtatanggol. Babae mo? Si Xia Ji? Ang kapal ng mukha mo? Nangangaliwa ka pa? Maniniwala ka ba? Sasabihin ko agad kay President Qi. Papalayasin ka niya? Maniniwala ka ba? Sasabihin ko agad kay Mr. Qi para paalisin ka niya. Bitawan mo, sabi ko. Bingi ka ba? Yehen. Mukhang sawa ka na sa buhay. Kung hindi kita pagbibigyan ng leksyon ngayon, babaligtarin ko ang pangalan ko. Maraming paraan para pumatay sa pamilya Jiang. Kailangan bang ganyan kadiretso? Ikaw, isang walang kwentang lalaki. Ang tapang mo magsalita sa akin. Hindi kita pakakawalan ngayon. Talaga? Talaga? Xia Ji, pahintuin mo na siya. Ang pamilya Jiang ay hindi nyo kayang kalabanin. Talagang kaya namin. Yehen. Ang tapang mong manakit, maniniwala ka ba? Sa Nancheng, wala kang tatayuan. Isang munting pamilya Jiang. Ang lakas ng loob ninyong magsalita. Kayo, humingi kayo ng tawad ngayon din. May oras pa. Humingi ng tawad? Sa inyong mga mababang uri? Panaginip. Ano ang nangyayari? Sino ang may ganang magulo? Anong nangyayari? Sino bang maglalakas loob na magulo? Secretary Chen, dumating na kayo sa wakas. May nagkakagulo dito. Inaayos ko na para sa inyo. Oo, sila nga.
Secretary Chen, President Chi. Bakit kayo nandito? Secretary Chen, kaibigan ba ninyo ito? sinabi ng binatang Jiang na ito. Papapalayasin ako sa Nancheng. Ano sa palagay mo? Paano ito dapat asikasuhin? Ano? Noong araw, ang kanyang ama, nakakuha ng posisyon bilang Pangulo ng Chamber of Commerce dahil sa buong suporta ng grupo. Ngayon, hindi pa lumalamig ang upuan, ang anak ay naglalakas loob na maging ganito kayabang? Secretary Chen, pagkakamali. Lahat ay pagkakamali. Hindi ko talaga alam na kaibigan ninyo siya. Akala ko siya ay. Secretary Chen, nagkakamali po ba kayo? Siya? Tanga. Alam mo ba kung sino siya? Siya. Hindi ba siya ang sa babaeng ito? Babae? Sa tingin ko, bulag ka na yata. Siya si Qi Tingyuan, President Qi. Ang nag-iisang boss ng Sengsi Grupo. Ang tagapagmana ng pamilya, Qi. Ang tagapagmana ng pamilya Qi. Siya ay He Ting Yuan, yung mula sa pamilya Qi. Hindi imposible. Cheating Yuan, hindi ba siya na aksidente ilang taon na ang nakalipas naging bulag? Imposible na siya iyon. Sabihin mo na, anong nangyayari? Sabihin mo na nga. Bitawan mo. Secretary Chen, ngayon, pumunta ako at ang aking asawa sa kumpanya. Noong una, maganda ang mood namin. Pero ngayon, ang mood ng asawa ko ay hindi masaya. Nabalitaan ko, sila dalawa ay pumunta para makipagtulungan sa iyo. Presidente Qi, alam ko na kung ano ang dapat gawin. Qi, Young Master Qi mali. Lahat ay mali. Patawarin mo ako, pakiusap. Patawarin mo na ako. Secretary Chen, ang kandidato para sa presidente ng Nancheng Chamber of Commerce. Sa tingin ko, kailangang muling suriin. Young Master Qi, hindi ko talaga alam na kayo pala. Ako, wala akong mata. Young Master Qi, Secretary, Chen, pakiusap, patawarin mo ako. Talagang patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ako, bulag ako, dapat mamatay. Talagang walang batas. Naglakas loob kang magulo sa harap ni Presidente Qi. Ngayon, formal kitang inaalam. Ang posisyon ng tatay mo bilang presidente ng Chamber of Commerce ay tinanggal na Shengxi Group. Ang pakikipagtulungan ng pamilya Jiang ay malapit nang matapos. Shengxi Group. Ang pakikipagtulungan sa pamilya Jiang ay titigil na. Sibakin. Sibakin sa tungkulin. Tapusin ang kooperasyon. Kami at ang Shengxi Group ay may proyektong bilyon-bilyon. Hindi ba't puputulin ito ang aming daan? Ang pamilya Jiang? Kasalanan ninyo yan, mga Jiang. At ikaw? Taga saan ka? Ako ay. Siya. Siya ay anak ng pamilya Shu. Itong bagay, lahat ay pinasimulan niya. Siya ang nagsabi sa akin. Hanapin ninyo siya. Pakiusap, tulungan ninyo ang pamilya Jiang. Jiang Yichen, ano ba yung pinagsasabi mo? Taga Shu, di ba? Siya. Simula ngayon ang Shengxi Group. At lahat ng kooperasyon sa pamilya Shu ay titigil na rin. Wag naman Presidente Qi. Alam ko na, mali ako si Xu Weiran. Ang dapat na nagpakasal sa'yo noon ay ako. Lahat siya. Siya ang pumalit sa pagkakakilanlan ko. Alam mo na palang mali, kanina nung tinawag mo akong bulag ang tapang-tapang mo. Ito ay isang hindi pagkakaunawakan. Binibining Chi, lagi kitang hinahangaan. Lahat ay si Xia Ji Yi. Lahat siya ang nagplano laban sa akin sa araw ng kasal. Hinahangaan. Akala mo ba bulag ako at bingi? Secretary Chen. Ang ingay ng dalawang to. Naaabala ang asawa ko. Palabasin na sila. Opo. Umalis na kayo. Kanina. Salamat ha. Si Xu Weiran dati. Ganyan kanya inaapi. Hindi naman palagi. Nagtatrabaho ang nanay ko sa bahay nila. Dati, driver ng tatay ko ang tatay niya. Maraming taon na ang nakalipas. Namatay siya dahil sa pagsagip. Simula noon, sila na ang nagpaaral sa akin. Minsan pumupunta ako doon para makita ang nanay ko. Kaya ang pagpapakasal. Sila rin ang pumilit sa'yo? Hindi naman pilit. Sa oras na iyon, medyo espesyal ang sitwasyon. Salamat pa rin ha. Tandaan mo. Ikaw si Mrs. Qi. Hindi mo kailangang magtiis, kahit kanino. Ikaw si Ning, Qi. Hindi mo kailangang magtiis sa kahit sino.
Huwag kang ganyan bigla sa susunod. Hindi na bigla. Ang formal naman. Pwede na ba? Naalala ko bigla, may hindi pa ako naibigay na dokumento. Pupunta na ako sa workstation ko. Ikaw ang peste. Ang pamilya Jiang ay tuluyan ng nawasak. Lahat dahil sa iyo. Jiang Yichen, baliw ka na. Lakas ng loob mong saktan ako. Saktan ka. Gusto na kitang sakalin ngayon. Alam mo ba kung sino si Kiting Yuan? Ano siyang tao? Isang galaw ng daliri makapagdesisyon ng buhay o kamatayan ng ilang pamilya. Ngayon, ayos na. Naalis sa posisyon ang tatay ko. Ang pamilya Jiang ay tuluyan ng nawasak. Ganap na natapos. Sinisi mo ako. Bakit hindi mo sisihin ang babaeng iyon na si Xia Ziyi? Kung hindi dahil sa kanya. Lahat dahil bulag ka. Hindi mo nakilala ang tunay na may-ari at wala kang preno sa bibig. Ano na ang gagawin ko ngayon? Sa tingin ko, ikaw ang dapat magpatingin sa utak. Galit na walang magawa. Sa tingin ko, ikaw dapat magpatingin sa utak. Galit na walang magawa. Shu Weiran, anong ugali yan? Ano ba kayong mga Shu? Naglakas loob kayong gawin ito sa akin? Oy, nag-aasta ka pa ring prinsipe ng Jiang? Gumising ka na. Ang pamilya ninyong Jiang, malapit nang mawala. Malapit nang palayasin mula sa Nanche. Babae, naglakas loob kang manlait sa kahirapan? Ako? Magtipid ka ng lakas. Dapat mong tipirin ang lakas mo. Isipin mo kung paano hihingi ng awa kay Chi Xiao. Maawa siya sa'yo. Ay, ako. Hoy, pa! Walang hiya kang anak. Ang posisyon na pinaghirapan kong makuha, lahat ay sinira mo. Pinaalis sa Chamber of Commerce, binan sa buong lungsod. Umuwi ka ngayon din. Pa? Totoo bang tuluyan na kaming naban? Pa? Kiting Yuan. Dahil ginawa mo ito ng ganyan kalala. Sige, lalaban ako sa'yo. Parang siya. Sa mga chismis sa labas. Ay hindi tulad. Mag-ingat. Z, Mr. Chi, magsalita ka. tungkol sa aksidente noon. Kumpleto na ang lahat ng ebidensya na katuro sa iyong tiyuhin. Ibigay ang dokumento sa legal department. Ang bagay na ito, ako mismo ang hahawak. Dalhin siya sa ibaba, alamin ang pinagmulan at ang utak. Oo, gagawin ko agad. Anong ginagawa mo? Dalhin kita para bendahan. Kung gusto mo, ako na lang. Bakit mo gagawin? Ang mapanganib na bagay? Iniligtas kita kanina. Ganyan ang ugali mo? Sa iyong tagapagligtas? Anong gusto mong pasasalamat? Ano ang gusto ko? Ibibigay mo lahat? Kaya kong gawin. Ibibigay ko lahat. Sa ngayon, wala pa akong naisip. Itabi muna natin. Zihi, narinig ni nanay na nasaktan ka. Hindi ba pumunta ka sa kumpanya? Paano ka nasaktan ng ganyan? Nanay, gasgas lang. Hindi naman seryoso. Kung may mangyari sa iyo, ano ang gagawin natin? At ikaw pa? Hindi mo man lang maprotektahan ang asawa mo. Ano ang silbi mo? Nanay, aksidente lang ito. Aksidente? Ngayon, nasugatan ang kamay. At sa susunod, tingnan mo ang tanga mo. Mawawala ang asawa mo dahil sa'yo. Nanay, hindi naman siya ang may kasalanan. Nanay, hindi talaga kasalanan niya ito. Biglaan talaga ang nangyari. Sa mga susunod na araw, magpahinga ka muna mamaya kapag gumaling ka na isama ka ni Ting Yuan para bumili ng alahas bilang pambawi. Bibilhin niya ang kahit anong gusto mo. Hindi na. Nanay, marami ka na nga ibinigay sa akin. Sino ba ang tatanggi sa maraming alahas? Ting Yuan, narinig mo ba? Naalala ko na. Susundin ko siya. Ayos na rin. Secretary Chen. Sige, naiintindihan ko na.
Kailangan kong asikasuhin ang isang bagay. Si Ji ay nasaktan dahil sa iyo. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa kanya? Nanay, apurahan talaga ang bagay na ito. Bakit apurahan? Sa tingin ko, walang muwang ka pa, buti na lang mabait si Ji. Kung iba matagal nang umalis. Nanay, ang usapin sa kumpanya ay hindi dapat maantala. Ayos lang ang kamay ko. Hindi ba nandito ka naman para samahan ako? Sige, pumunta ka na. Huwag mo akong alalahanin. Sige, hintayin mo ako. Ang batang ito, sabi niya, aalis siya, at talagang umalis siya. Hoy, ikaw lang ang nagpapaloko sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, ang lalaki hindi dapat laging inaamo. Kailangan mong disiplinahin siya. Kung hindi aakyat na siya sa langit. Halika. Tingnan mo ang mga bag na pinili ni nanay para sa'yo. Lahat ay bagay sa'yo. Nanay talaga, hindi na kailangan. Ang pagbili ng gamit para sa'yo. Gusto ni nanay. Pumili ka ito, pwede ba? Mr. Chi, mali ako. Alam kong mali talaga ako. Sabihin mo. Saan ka nagkamali? Hindi ako dapat nabulag at sinaktan kita. Patawarin mo na ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Talagang magbabago na ako. Magbabago. Binago ko lang ang posisyon mo sa pamilya. Binigyan kita ng leksyon. At ganyan kakabilis gusto mo akong patayin. Nagkamali lang ako sandali. Mr. Ki, mali ako. Alam kong mali talaga ako. Secretary Chen, kunin ang lahat ng contact niya. Ipadala siya sa bundok para maglinis ng lupa. Mag-exercise ng mabuti. Maglinis ng lupa. Mr. Chi, wag naman. Mali ako. Alam kong mali talaga ako. CEO. Mr. Chi, Mr. Chi. Ziyi, ano ang ikinagagalak mo? Noong nasa kolehiyo ako, isang game character na iginuhit ko ay napili ng hurado ng Tianyi Game Competition. Sabi nakuha ko raw ang grand prize. At may ilang 10,000 piso na premyo. Ilang 10,000 yan. Ang galing ng manugang ko. Sandali lang. Sabi mo, ang tawag doon ay Qianyi Game Competition, tama ba? Ma, sasagot ako ng tawag. Ano nga, para sa Qianyi Game Competition, mamaya hayaan mong ang pamilya Qi ang maging pinakamalaking investor. Araw-araw bigyan ng award si Ji Yi para sumaya siya. Baka si Ji Yi ay ayaw ng ganoong paraan. At saka, si Ji Yi mismo ay napakahusay. Ito ang tinuturo ko sa'yo kung paano pasayahin ang manugang. Hindi mo ba naiintindihan? Kapag masaya ang tao, baka magkaroon ako ng apo sa lalong madaling panahon. Pag masaya ang tao, baka malapit na akong magkaapo. Basta matataba, gusto ko lahat. Oo nga pala, hindi ba sinabi mo na balak mong kunin ang nanay ni Ji Yi para dalhin dito? Siya ay nakatira mag-isa, nakakalungkot. Kunin mo na siya agad. Talagang maingat si nanay. Xu Vairan, anong kailangan mo sa akin? Huwag kang masyadong formal. Shii, may oras ka bang lumabas at magkita? Wala tayong dahilan para magkita. Xia Jiyi, huwag mong kalimutan, ang pipi mong ina, nasa pamilya pa namin si Shu. Ikaw, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pagdating mo, malalaman mo. Hintayin kita sa Shengshi Group. Andito ka na. Anong kailangan mo sa akin? Mukhang, ikaw Ging, Ki, masaya ka yata. Sabihin mo na diretso ang gusto mo. Ibalik mo sa akin ang posisyon bilang Mrs. Ki. Ibigay mo sa akin ang posisyon ng Mrs. Ki. Ibalik mo sa akin. Ikaw ang pumilit sa akin na pakasalan siya. Ikaw, ngayon, pinipilit mo akong hiwalayan siya. Ikaw din, Xu Vairan. Sa iyong paningin, ano ba talaga ako? Meron akong 50,000 dito. Layuan mo si Kiting Yuan. Hindi kita kinukonsulta. Sinasabi ko lang sa iyo. Sinasabi? Akala mo kayang bilhin ng pera ang lahat, pero ito ang buhay ko. Hindi ako ang iyong puppet. Ang posisyong ito ay sa akin talaga.
Bakit mo pinipigilan na iwanan ito? Mr. Key, ang asawa ng binata. Sino ba ang paulit-ulit na nagsasabi na siya ay isang walang kwentang tao? Ayaw mong pakasalan siya. Ngayon, ang posisyon ng asawa ni Mr. Key ay naging sa iyo. Si, ano man ang kondisyon na gusto mo, hindi problema ang pera. Dati, gusto mo bang mag-aral sa ibang bansa? Ang mga papeles sa paaralan? Kayang-kaya kong ayusin para sa iyo. Hindi ko kailangan. Kung pumunta ka ngayon para lang sabihin ito, huwag ka nang umasa. Ikaw, Sa paningin mo, ang kasal ay isang transaksyon. Isang kasangkapan para umakyat. Pero para sa akin, hindi. Noong pinilit mo akong magpakasal, naisip mo ba ang nararamdaman ko? Yazi. Kung wala ako, wala kang halaga. Lahat ng meron ka ngayon ay aking ibinigay sa iyo. Bakit mo pa inaangkin? Bakit? Dahil si Kiting Yuan, ang gusto ay ako. Ngayon, ako ang pinili niya. Hindi siya mabubuhay ng isang minuto kung wala ako. Sa puntong iyon, talo ka. Ikaw na walang hiya? Shuwiran, pinapayuhan kita na harapin ang katotohanan. Ingatan mo ang iyong pananalita. Harapin ang katotohanan. Sa tingin ko, ang dapat humarap sa katotohanan ay ikaw. Ako ang lehitimong ginang Ki. Para ka sa nanay mong utusan, natural na dapat mas mababa ang uri. Shazi, baliw ka na! Shazi, baliw ka ba? Yung pag-uugali na lagi mong sinasabi, ay para lang manigaw ng tao para ipakita na mas mataas ka. Anong karapatan mong turuan ako? Sinasabi mong nakatapos ka ng mataas na edukasyon, ngunit ang ginagawa mo ngayon ay walang pinagkaiba sa isang babaeng bastos. Ilang araw lang na maganda ang buhay. Nakalimutan mo na kung sino ka. Kailangan mo bang turuan kita ngayon? Pinagsasapakan mo ako? Chi Xiao, bakit kayo nandito? Chen Mishu. I-freeze ang lahat ng pondo ng pamilya Shu at ilabas ang lahat ng mga masasamang gawain ng pamilya Shu sa mga nakaraang taon. Ilantad lahat para imbestigahan ng mga nakatataas. Wag! Chi Xiao, pakiusap wag! Binigyan na kita ng pagkakataon dati, ikaw mismo ang hindi marunong magpahalaga. Chi Xiao, sobrang mahalaga ka lang sa akin. Isang sandali lang akong nalito. Ang pagpapahalaga mo ay hindi ko kayang panindigan. Huwag mo na akong pakitaan. Chi Xiao, ako ang iyong lehitimong asawa na si Ki. Siya ay peke lang. Ang nanay niya ay pipi at utusan. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Karapat-dapat ka, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kung hindi dahil sa lolo mo na may utang na loob sa pamilya Ki, napilit na kinuha ang kontrata ng kasal, ang pamilya Shu ninyo ay hindi man lang makalapit sa pamilya Ki. Pero, mahal lang niya ang pera mo. Ano bang habol mo? Sasabihin ko, sa huling pagkakataon, ang asawa ko ay si Xia Shi Yi lang. Mag-ingat ka. Miss Shu, ang paraan ng paggawa ni President Xi sa Timog Lungsod ay hindi dapat lihim. Mas mabuting mag-ingat ka. Secretary Chen, alam ko na talagang mali ako. Maaari mo ba akong tulungan sa harap ni Master Ki? Magsabi ka ng ilang salita para sa akin? Para pakawalan niya ang pamilya Shu? Bawat isa ay dapat managot sa kanyang mga kilos. Xia Ziyi, bakit mo inagaw ang lahat ng akin? Tingnan natin. Kanina, salamat ha? Anong problema? Kanina, salamat ha? Anong problema? Masakit pa ba? Hindi na. At nakaganti na rin ako. May nagsabi kanina. Gusto ko siya ng sobra. Hindi ko siya kayang iwan kahit saglit. Seryoso ba yan? Ikaw. Narinig mo lahat. Ano? Ang sinabing yan. Pwede lang sabihin ng ikaw. Bawal akong makarinig? Ako iyon ay para inisin si Shu Weiran. Sinabi ko lang ng biglaan. Huwag mong seryosohin. Ang mga sinabi ay hindi na mababawi. Ano ba yung ugali mo? Yun talaga ay, nagmamadali akong nagsalita ng walang isip. Nakakahiya. Paano niya narinig?
Tara na. Ako. Saan tayo pupunta? Nagluto si nanay ng sabaw sa bahay. Sabi niya, dapat kitang iuwi. Tatay. Ngayon, ang pamilya Shu ay talagang matatapos na. Sinabi ko na sa iyo noon pa, si Xia Ji ay hindi mapagkakatiwalaan. Ngayon ay mabuti, hindi nakuha ang proyekto. Sa halip, ang buong pamilya Shu ay nasangkot na lahat. Si Xia Ji, ang tusong babae, ay talagang may kakayahan. Si Qi Xiao ay nagutos na iban ang pamilya Shu sa buong lungsod. At ang mga ginawa natin dati ay nailantad. Kahit gaano pa ako kagaling, wala na akong magagawa. Ay naku, Tatay, ang bagay na ito, hayaan mo akong humawak. sa iyo? Anong magagawa mo? Kahit ako ay walang magawa. Ang pamilya Qi ay makapangyarihan. Ang anak ng Qi ay walang awa. Hindi niya kami binigyan ng pagkakataon. Xia Ji, hindi ba't ang pinaka-importante sa kanya ay ang kanyang ina? Ang ibig mong sabihin, Tama, anong ibig mong sabihin? tama. Dahil kaya ni Xia Ji na gamitin ang pamilya Qi laban sa aming pamilya Shu, kukunin ko sa kanya ang pinakamahal niyang tao. Mula sa kanya babawiin ko ang lahat na dapat ay akin. Naku, Inutusan ni Ting Yuan si Secretary Chen na kunin si nanay at isama dito. Ang galing! Simula ngayon, si nanay ay makakayanang mamuhay ng maayos. Kumusta? Ano iyon? Ano? Nawawala si nanay ko. Ginoong Qi, may problema. Anong nangyari? Si ma'am, nawawala ang nanay ni ma'am. Ngayon, dapat sana akong sundo ang ina ni ma'am para iuwi, pero hindi ko inaasahan na nawawala siya. Gamitin agad ang lahat ng koneksyon. Hanapin sa buong lungsod, kahit anong paraan. Kailangan siyang mahanap ngayon. Opo, Uy, Tungkol sa nanay mo, alam ko na. Ayos ka lang ba? Ting Yuan, ano ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Hintayin mo ako sa bahay. Pupunta ako agad. Z, kumusta ang nanay mo? Shuwiran, ikaw ang nagdala sa nanay ko. Xuveiran, ikaw ba ang nagdala sa nanay ko? Nasaan na ba siya? Anong gusto mong gawin? Xia Ji, ang pamilya namin ay napunta sa ganitong sitwasyon dahil sa iyo. Ba't kayo ng nanay mo ay nakakaranas ng magandang buhay? Ako at ang tatay ko ay laging nababahala. Sa tingin mo ba patas yun? Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang ang layunin ko, laging simple. Gusto ko ang titulong Mrs. Chi. Kahit ibigay ko sa iyo ang titulo. Sa tingin mo ba si Cheating Yuan ay papayag na kontrolin ka? Kung wala ka, syempre, akin siya. Ngayon pumunta ka mag-isa sa bahay ng Shu. Kung malaman ni Cheating Yuan, mapupunta ka lang sa impyerno. Para hanapin ang nanay mo. Ikaw. Xuveiran. Uy. Kung malaman niya, mapupunta ka lang sa impyerno para hanapin ang nanay mo. Bakit hindi sumasagot si GE sa tawag? Pasensya na. Ang numerong iyong tinatawagan ay naka-off. Tiyak na may nangyari sa kanya. I-locate agad ang kanyang cellphone. opo. Shuwiran, anong ginagawa mo? Ano? Nanay, okay ka lang ba? Huwag kang matakot. Ihahatid kita sa bahay. Umalis ka. Xia Ji, masyado kang walang muwang. Akala mo ba ang lugar na ito ay pupuwede kang pumasok at umalis kung gusto mo? Sinasabi ko sa iyo,
Ngayon, ang nasa labas ay mga tauhan ko. At saka may dala ka pang pabigat. Xu Weiran, ang gusto mo lang ay ang posisyon bilang ginang Qi. Sinasabi ko sa iyo. Kahit pumayag akong makipaghiwalay, si Kiting Yuan ay hindi titingin sa iyo ng isang beses. Lahat ng ginawa mo ngayon ay walang kabuluhan. Kabuluhan? Ang kahulugan ay linisin ang mga hadlang. Xia Ziyi, hindi mo ba naiintindihan? Kung pakakasalan niya ba ako, iyon ay sa hinaharap pa. Ngayon, hanggat nandito ka pa, wala akong pagkakataon kailanman. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ay, ang buhay na tao ay laging pabago-bago. Ang patay lamang. Ang pinakapanatag. Kung mawawala ka sa mundong ito, ang posisyon ni Ginang Qi ay mababakante. Sa pamamagitan ng aming kasunduan ng pamilya Shu at sa tulong ng aking ama. Kahit sa huli hindi ko siya makuha, sisirain kita, walang sino man ang makakabuti. Xu Weiran, baliw ka ba? Ito ay pagpatay. Ako ay nabaliw dahil sa inyo. Huwag kang mag-alala, lahat ng ito ay pinlano ko na. Mamaya, magkakaroon ng aksidenteng sunog dito. Ang dahilan ay ang iyong ina, hindi makatiis sa pag-iisa. Nakikipagkita sa kanyang kasintahan dito. Pagkatapos mong mahuli, magtatalo sila, magdudulot ng gulo, at sa wakas ay pareho silang mapapasukan ng apoy. Ano? Ang kwentong ito, hindi ba ito makatwiran? Xu Weiran, pati ang aking ina ay hindi mo pinapalampas. Siya ang nag-alaga sa iyo mula pagkabata. Isang piping kasambahay lamang. Mamatay man siya, sino ba ang magpapahalaga sa kanya? Siya ay kasangkapan lamang upang gawing mas totoo. Ang aking dula. Ang buhay ninyong mag-ina ay nasa aking mga kamay ngayon. Xia Ziyi, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pumirma ng kasunduan sa diborsyo. Dalhin ang iyong walang silbing ina, umalis sa Nancheng, at huwag na bumalik. Oh, ikaw ay kasama niya, mapapasukan ng apoy. Sa daan patungo sa impyerno, may kasama ka rin. Pumili ka. Xu Weiran, mahimasmasan ka naman. Alam mo ba? Anong ginagawa mo ngayon? Gising! Gising na gising ako! Ang tao ay namamatay para sa pera. Ang ibon ay namamatay para sa pagkain, likas at makatarungan. Ang pamilya Shu namin ay napunta sa wala ng pag-asa. Lahat ay dahil sa iyo. Xia Ziyi, bibigyan kita ng isang pagkakataong pumili. Sobra na ang awa ko. Nakarating ka sa ganitong punto. Wala ka bang kahit kaunting pagsisisi? Akala ko dati sobra ka lang na-spoiled. Hindi naman masama ang iyong ugali. Pero ngayon, tila, ako ang masyadong walang muwang. Ang iyong isip ay napakabaluktot. Tigilan mo na ang sermon mo. Ngayon, ay hindi oras para magdebate. Kapag patay na kayo, itatapon ko kayo sa ilang. Sa oras na iyon, sino pa ang maghihinala sa akin, ang binibini ng pamilya Shu? May Diyos na nakatingin sa itaas. Ngayon, nagtanim ka ng masamang karma. Balang araw, tiyak na aanihin mo ang masamang bunga. Masamang bunga! Sa oras na yon, magiging Mrs. Qi na ako. Sino pa ang makakaalala anong nangyayari ngayon? Ang aking kinabukasan, napakaliwanag. Siya, wala akong oras para sa'yo. Huling 10 segundo. Xiaozi, pipirma ka ba? Magpapangit at aalis. O kasama ang walang kwenta mong nanay sabay na masunog maging abo. Mas mabuti pa. Hayaan mo akong sabihin sa kanya kung ano ang dapat piliin. Ginong Qi, bakit nandito ka? Ano? Sa mga bantay mo sa labas. Makakahadlang sa akin, Xu Weiran. Ang plano mo parang mabibigo. Medyo na-disappoint ka, di ba? Hindi yun ang iniisip mo, Ginoong Qi. Makinig ka sa paliwanag ko. Sige, makikinig ako sa paliwanag mo. Sa ganitong eksena ngayon, tingnan natin paano mo maipapaliwanag. Siya, makikinig ako sa paliwanag mo. Sa ganitong sitwasyon, sa tingin ko, paano mo ito ipapaliwanag? Nagtataka ako, anong dahilan mo? Kanina, narinig ko may nagsabi na dapat siyang mamatay. Paulit-ulit mo akong pinupukaw at pinuntirya mo pa ang aking asawa. Xu Weiran, tila ayaw mo talagang mag-iwan ng anumang daan. Para sa iyo at sa pamilya Shu? Nga, Sir Qi, mali ako. Talagang alam kong mali ako. Nagkamali lang ako ng isang sandali. Gusto ko lang hanapin si Xia Ziyi para tulungan ako sa harap mo na magsalita ng ilang magagandang salita.
at patawarin mo ang pamilya Shu. Maling paraan lang ang ginamit ko. Ang pagmamakaawa ay sa pamamagitan ng pananakot at panunuhol. Tila, ang salitang hiling sa diksyonaryo mo ay kakaiba. Xia Ziyi, tulungan mo akong magsalita ng ilang salita. Kung wala ang pamilya Shu, magkakaroon ba ikaw at ang iyong ina ng ganitong araw? Ako at ang aking ina, matagal na kaming hindi umuutang sa pamilya Shu. Ang lahat ng ito ngayon, ikaw ang may gawa nito. Balita ko ang pamilya Shu ay nag-aayos pa ng ugnayan. Sa tingin ko, huwag ka nang mag-abala pa. Magpapadala ako ng tao para ipasok kayo. Xiao, talagang alam kong mali ako. Hindi ka naman pwedeng maging ganyan kawalang awa. Xiao, patawarin mo na ako. Cheating Yuan, alam kong hindi kita kayang tapatan. Alam kong tapos na ako. Pero hindi ako mag-iisa sa impyerno. Kung hindi, sabay tayong babagsak. Hayaan mong ang iyong sinta. Sumama sa impyerno bilang alay ko. Sabay tayong mamatay. Shu Wiran, kumalma ka. Pakawalan mo siya. Kalmado. Wala na akong lahat. Wala na rin ang pamilya kong Shu. Lahat ay dahil dito sa babaeng anak ng alipin na ito. Kung hindi dahil sa kanya, ninakaw ang posisyon ko, ninakaw ang lalaki ko, ninakaw lahat ng akin. Bakit? Dahil hindi ko makuha, sirain ko na lang siya. Sabay tayong mamatay. Shu Wiran, kahit ngayon saktan mo ako, akala mo makakatakas ka? Mas lalo mo lang ilalagay ang sarili mo sa mas malalang kapahamakan. Akala mo, kung pakakawalan kita? Pakakawalan ba ako ni Kiting Yuan? Wala na akong atrasan. Dahil lahat sa iyo, ikaw, ang nagnakaw ng kasunduang dapat sa akin, ang buhay ko, lahat ng akin, ikaw, at ang pipi mong ina. Dapat mamatay. Sabihin mo ang iyong kondisyon. Ano ang gusto mo? Kondisyon. Ikaw, ang panganay na anak ng pamilya Qi, makikipag-negotiate ka rin sa akin? Gusto ko ng 10 bilyong cash. Ilipat mo agad sa account ko. Gusto ko ring pumunta sa pinakaligtas na bansa sa ibang bansa. Gusto ko ng isang top-level na mansyon. Pagkatapos, mag-ayos agad ng eroplano. Ihatid mo ako sa labas ng bansa. Sige, pakawalan mo siya. Papapuntahan ko agad ang tao para mag-ayos ng transfer. Ang paglipat ng 10 bilyon ay nangangailangan ng oras. Pero, ang unang pondo ay maaaring pumasok agad. Mayroon din akong isang hasyenda sa ibang bansa. Maaaring ilipad sa iyo agad. Talaga bang pakakawalan mo ako? Binigyan mo ako ng ganyang kalaking pera? Hindi ka ba maghihintay? Pagkatapos kong pakawalan siya? At ipapapatay mo ako agad? Ako, si Kiting Yuan, tumutupad ako sa salita ko. Basta pakawalan mo siya at siguraduhing ligtas siya, anumang sabihin mo, papayag ako. Tumigil ka. Huwag kang lumapit. Pagdating sa ligtas na lugar, natural na pakakawalan ko siya. Kiting Yuan, huwag mo akong tratuhin na parang tanga. Alam ko ang iyong mga paraan. Patayin mo ako. Mas madali pa kaysa pumatay ng langgam. Pero ngayon, ang buhay niya ay nasa kamay ko. Kung lalakad ka pa ng isang hakbang, tatagain ko siya. Walang sino man ang makakaligtas. Huwag. Umatras ka. Si. Umatras ako. Pakawalan mo ako. Nanay, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Xiao, talagang alam kong mali ako. Patawad. Hayaan mo na ako ngayon. Nabulag lang ako. Pakiusap. Bitawan mo na ako. Hindi na ako uulit pa. Binigyan kita ng maraming pagkakataon. Sa Shengshi Group, pinutol ko lang ang iyong kita. Pero lalo ka pang lumala. Patayin pa ang aking mga mahal sa buhay. Ang iyong pagsusumamo ay walang halaga. Secretary Chen, ang mag-amang Shu dalhin sa loob, kunin ang pinakamahusay na abogado. Gusto kong habang buhay sila ay nasa kulungan. Naiintindihan ko. Aayusin ko agad. Wag. Xiao, hindi mo ito magagawa. May dating ugnayan ng aming pamilya. Hindi mo ito magagawa. Patawarin mo na ako ngayon. Alam kong mali talaga ako. Tara na. Nanay, umalis na tayo. Ginoong Qi, huwag kang umalis. Pakiusap, palampasin mo ako ngayong pagkakataon. Secretary Chen, pwede mo ba akong tulungan na magmakaawa? Ako, alam ko nang nagkamali ako. Kung pakakawalan mo lang ako, hinding-hindi na ako haharap sa inyo. Hindi talaga ako pupunta sa lugar na iyon. Kung pupunta ako, masisira ang buhay ko. Miss Xiu.
Ngayon mo na lang naisipang humingi ng tawad. Noong hinawakan mo ang kutsilyo sa leeg ng binibini, naisip mo bang magpatawad? Prison. Si Ginoong Ki, dahil sa dating samahan, binigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Tulad mo na masama ang loob at hindi natututo sa pagkakamali, ang mabuhay ay isang pagkakamali. Ngayong araw, salamat sa iyo. Kung hindi, ako at ang nanay ko ay... Sinabi ko na ba sa iyo dati? Ano man ang mangyari, sabihin mo sa akin. Bakit ka nag-isa ngayong araw? Alam mo bang delikado? Noong panahong iyon, ang nasa isip ko ay ang nanay ko. Wala na akong ibang naisip. Pasensya na pinag-alala kita. Hindi mo kailangan humingi ng tawad sa akin. Tandaan mo lang, kahit anong mangyari, ang iyong buhay at kalusugan ang pinakamahalaga. Naalala mo na ba? Anong tinatawa mo? Kanina, labis ka bang nag-aalala sa akin? Ikaw ang asawa ko. Ang mag-alala sa iyo, hindi ba dapat? Tama. Siyempre tama. Pumasok na tayo. Tiyak na naghihintay na si nanay. Sige. Ay. Maupo ka. Ay, ko. Nang biglaan, labis akong nag-alala. Bakit nangyari ang ganitong bagay? Nanay, ayos lang ako. Tapos na iyon. Tingnan mo. Ayos naman ako ngayon, di ba? Buti naman at ligtas ka. Buti naman. Nasaan ang nanay mo? Tiyak na takot siya, di ba? Kung maari, dalhin na natin siya dito para manirahan na kasama natin. Mag-isa siya, hindi ako mapalagay. Si nanay ko. Nanay, ang ina ni Ji ay mahilig sa katahimikan. Inayos ko na manirahan siya sa Yunshui Villa. Maganda rin ang tanawin doon. Nag-ayos din ako ng dok at kasambahay para sa kanya. Maganda ang Yunshui Villa. Pero gusto kong bisitahing mag-isa ang aking kumpare para pakalmahin siya. Zihiye, nagluto ako ng sopas ng buto para sa iyo. Mainit pa tikman natin mamaya. Ang sopas na niluto ni nanay ay tiyak na masarap. Marunong ka talagang magpasaya sa akin. Ay, matapos ang pangyayaring ito, na-realize ko, ang kayamanan at karangyaan ay hindi katumbas ng isang pamilya na ligtas at masayang magkasama. Simula ngayon magiging maayos ang ating buhay. Ang mga dating nakakainis na tao at bagay ay tapos na. Naiintindihan ko, nanay. Mula ngayon magiging maayos ang ating dalawa.